Mula sa mga pinagsama-samang impormasyon na kumpirma ng hukbo ang nagbabadyang pangingidnap na naman ng Abu Sayyaf. Isang araw bago ang pangingidnap, mabusising pagpaplano ang isinagawa ng grupo ni General Gonzales para sa Operation Perfect Storm 2. We planned it together with the Air Force component, Navy component, Army component, and together with the Scout Rangers and Special Forces. Special Forces, kasama na doon yung mga divers. Base sa nakalap nilang report, magmumula ang gagamiting jungkong boat ng Abu Sayyaf sa bayan ng Maimbong. Mula rito, magtutungo ang bangka sa Indanan para sunduin ang mga miyembrong magsasagawa ng kidnapping. Plano ng Joint Forces, bakbakan ang grupo sa gitna ng dagat. Hinihintay na pagkataon kasi nahirapan yung tropa pag nasa bundok eh. Yung terrain kasi hindi mo basta-basta makapay. Unlike dito sa dagat na kayo-kayo lang nandun. Walang madadamay na civilians. Alas 11 ng gabi ng November 3 nang nakumpirma nilang umalis na ng Indanan ang speedboat ng Abu Sayyaf. Isang multi-purpose attack craft o MPAC ng 3rd Attack Boat Division ng Philippine Navy ang sumusunod sa ruta ng kanilang speedboat. Lula nito ang pinagsamang Scout Rangers at Special Forces. Isa na rito si BM 3rd Marco Magno ng Philippine Navy. Paglalarawan niya, bagamat hindi nawawala ang pangamba sa kanilang buhay, nang ibabaw pa rin sa kanila ang tawag ng tungkulin. Talagang focus talaga ako. Kasi hindi ko rin alam kung anong gamit ng kalaban namin, kung tatagos ba. Which is, alam namin ballistic to, pero siyempre mayroong certain na armaments na hindi namin alam. Eh kung malakas pala yung gamit ng kalaban, edi possible na talagang casualty kami. Samantala, maliban sa attack craft, nakaantabay naman sa himpapawid ang isang Air Force Augusta attack helicopter. Ayon sa Special Forces, walang kaalam-alam ang grupo ng Abu Sayyaf na nakasunod pala sa kanila ang militar. Hindi kami nahalata ng speedboat ng time na yon. Kasi mas malakas ang OBM nila, yung outboard nila ng gamit, kesa dun sa makina namin. Which is parang may silencer kasi ito. Habang i-chase namin sila, using this high-speed chase, searchlight kami, pinaputukan namin sila ng searchlight. Nakikita namin sila na habang bumabaril sa amin. Ilang sandali lamang umaatikabong palitan ng mga bala ang umalingaw-ngaw sa gitna ng madilim na karagatan ng Sulu. Bagamat planado ang estratehiya ng Joint Forces, hindi biro ang kanilang kinakalaban lalo't batid nilang high-powered firearms ang bitbit ng mga terorista. Pagbabahagi ni Oscar Perez, ang tumayo noong gunnerman sa Navy boat, halos 350 mga bala ang naubos niya, mapatumba lang ang mga kalaban. Nandito ako sir, nakafocus ako doon sa harap sir kasi nasa likod kami sir. Nakafocus ako doon sa kanila sir. Nung abot na siya sa sa range niya sir na kaya ng putukan sir, pinutukan ko na yung kalaban sir. Nagtamo ng ilang tama ang assault boat. Maging ang searchlight nito at windshield sa tabi ng boat driver ay nabaril ng mga Abu Sayyaf. Patunay na asintado pagdating sa barila ng mga naturang terorista. Noong time na nagulat ako, noong time na yon. Ang search operation sa mismong lokasyon ng engkwentro.
they will avenge the death of their relatives. Magandang gabi, Pilipinas!